So yan, good afternoon guys. So last time natapos tayo sa lesson 1 natin. So ngayon, dito na tayo sa lesson 2 natin. So our lesson today is guidelines in lettering. So guidelines, so ibig sabihin ito yung mga lines na kailangan natin gamitin sa pagle-lettering natin or sa pagdodrawing para maging neat yung pagkakagawa natin ng drawing natin. So, ito yung guidelines. It helps to produce flawless lettering when drawing. These are the light horizontal and vertical lines to manage the stature and width of the lettering. So yun, kakasabi ko nga lang, so si guidelines is ginagamit natin para mas maganda yung pagkakagawa natin ng lettering natin. Kumbaga, ito yung gagamitin natin para magpantay or pantay yung pagkakagawa natin dun sa mga ginagawa nating lettering or drawing. So, it is regularly hard to delete these lines when you executed the lettering. So, utilize a real hard pencil and draw them so you can simply observe them. So, guidelines are useful aid for creating an accurate and neat layout. So, kailangan natin dito kay guidelines is maganda yung pencil natin or hindi man maganda yung pencil, siyempre mas okay kung nabubura natin yung guidelines na ginamit natin. Kumbaga walang mantsa ng guidelines. So, ito yung mga examples ng guidelines na gagamitin natin. So, how to use guidelines to create a neat lettering. So, kung mapapansin nyo dito kay A, there is a vertical guidelines that helps to keep letters uniformly vertical. And then we have a horizontal guidelines to help keep letters uniform in height. So, yun. So, sa horizontal, ito yung gagamitin natin syempre sa pagpapantay ng height ng mga letters natin. Then sa vertical, syempre para uniform or pantay-pantay, pa-vertical yung mga letters natin. Kung mapapansin nyo, ayan, si I, syempre pantay na pantay siya, 'di ba? Hindi siya tumagilid or what, 'di ba? And then kung mapapansin niyo rin, sa spacing nila halos pantay-pantay. Syempre gamit pa rin dahil kay vertical guideline tsaka horizontal guideline. So kung mapapansin niyo, dito tayo sa letter B. I am too lazy to use guidelines. So ayan, katulad nung hindi katulad siya ni letter A na pantay-pantay. Kay letter B kasi hindi siya gumamit ng guidelines. So, ayan, kung saan man mapadpad yung mga letters, so parang trend, di ba? Hindi malaman kung saan papunta. Paliko-liko siya. Nireview ko rin yung mga ginawa niyong letters or yung sinulat niyo last time. So, parang ganito siya. Parang si letter B na walang guideline. So, mahirap talagang gumawa ng neat lettering without using guidelines. So, kaya kailangan natin lagi ng guidelines sa pagsusulat. Okay, next natin sa letter C. Kung mapapansin nyo, inclined naman to. Kumbaga, italic ang tawag nila dito. Lalo na kung gagamit ka ng Microsoft Word, ganyan, italic yung tawag sa kanya. So, eto, inclined guides help to keep letters uniformly inclined. So, sa horizontal, ganun pa rin naman siya. But dito sa vertical lines natin, syempre, kailangan naka-inclined din yung guides natin kung inclined letters yung gagawin natin. So, a vertical guidelines drawn at a random. So, ito. A good drafter will never letter without guidelines. So, kumbaga, syempre, kailangan nyo laging gumamit ng guidelines pagka maggagawa kayo ng letters or magdodrawing kayo. So, ayan. Kung mapapansin nyo, di ba, ang ganda ng pagkakagawa ng mga letters niya, pantay-pantay, pati yung spacing dahil meron tayong guidelines na ginamit.
So next natin, we have rules sa guidelines. So do not blend lettering edges on drawing. Utilize all upstanding letters or all inclined letterings. So ayan, sabi diyan, do not blend lettering edges. Kung mapapansin niyo dito, hindi nag-blend yung mga edge nung lettering dun sa mga guidelines natin, 'di ba? So ayan, yung pinakailalim ng L nakikita pa rin natin, yung I hindi siya nakadikit dun sa lines natin, 'di ba? Kahit dito hindi pa rin siya nakadikit. Nare-read niyo pa rin as always, 'di ba? So next, use capitalized lettering on drawing. So, use capitalized lettering on drawing, siyempre depende yan kung title yung ginagawa niyo. Pero 'pag title kasi siyempre capital letters yung gagamitin natin. Pero pagka sa mga descriptions, gagawa din tayo ng small letters. So next, all principal titles are to be 5 mm height lettering. So ayan, 'pag principal titles, yun yung mismong title natin, 5 mm height nung lettering natin. So kumbaga gagawa tayo ng 5 mm na height na guidelines. Then next natin, all principal titles, example plan, rise, and segments are 20 mm beneath the height. Kumbaga, 20 mm yung size niya dun sa may bond paper sa ilalim ng pinaka-ibabaw ng paper na gagamitin natin. Next, all supplementary notes are 2 mm high lettering and put helpfully on the page instead on in a rundown structure. So yan, pag supplementary notes naman, ito yung mga notes lang, mga description, mga ganyan. Kailangan natin ay ang size niya is 2 mm height lang. Mas maliit siya kaysa dito kay principal titles. And then next, use light rules for all lettering. Kaya use light rules kasi yan yung guidelines. Kailangan light lang siya kasi after nyong magsulat or mag-lettering, buburahin niyo yung guidelines na yan. So, para siyempre walang bakas ng guidelines yung ginawa natin, kailangan lang natin ng light lang. The next is always use a sharp pencil. Kaya use a sharp pencil siyempre para mas magandang tingnan yung pagkakagawa natin. Okay, next. So, guidelines for uppercase and lowercase. And then case letters. So, ayan. Kung mapapansin nyo dito sa first image, we have top cap and then base, di ba? So, sa top cap, meron tayong 2 horizontal guidelines, top cap line, tsaka base line. So, top cap line is etong pinakaibabaw. So, yun yung top cap. So, dun mag-e-end lahat. Sorry. Dun sisimula lahat ng letters nyo. For example, etong ang T, di ba? So, dun yung pinakaitaas niya is kailangan nandun siya dun sa top cap. Okay? And then, yung sa base naman, so sa base is yung pinakailalim. Pinakailalim ng letter nyo. For example, si letter T, si letter H, si letter E, yung pinakailalim niya ang tawag is base or baseline. Okay? The next natin is sa lowercase naman tayo. So sa lowercase letters natin, we have top cap, waist, and then base. So tatlo na to. So sa top cap, syempre yung pinakaibabaw ulit niya. And then sa baseline, yung pinakailalim. And then dun sa waist is for lowercase. So, for example, itong lowercase natin, meron tayong E, H, Q, I, C, Q, U, I, C. Diba? So, yung baseline niya is dun, sa waistline niya, dun magsisimula yung mga lowercase letters natin. And then, dun sa mga lowercase na may, na kailangan ng top cap, syempre, yung mismong curve niya or mga lines niya sa waistline, kailangan tatama dun sa waistline niya. Ito yung example, letter K, di ba?
Kailangan niya ng top cap, kailangan niya ng waist, and then kailangan niya rin ng base. So, tatlo yung kailangan niya. Pero dito sa mga lowercase na U, I, C, E, so dun lang siya magsisimula. Dun lang mula sa waistline and then sa baseline. Okay? Next natin is incline guidelines. Should be 6 to 7.5 degrees from the horizontal. 6 to 7 degrees, magsisimula ka dun sa 90, babaling ka patagilid para maging 6 to 7.5 ng ang degrees niya. So, ganyan yung pagsusukat sa incline guidelines. So, ito yun. Next. So, we have 4 parts of a guidelines. So, kanina, ang nakita lang natin is cap line, waistline, tsaka baseline. Pero, meron tayong drop line. So, si drop line, paano siya ginagamit? So si drop line, ginagamit siya pag merong lowercase letter na kailangan ng buntot. Buntot yung tinatawag nila doon. Yung letter Y, letter G, letter Q. So yun yung mga types ng letters na ginagamitan ng drop line. So eto. So first, sa cap line natin, the uppermost horizontal guideline drawn for uppercase letters and stroke of letters that extends up, which is known as the ascender. So ascender daw yung tawag dyan. Pagka nag-extend yung letter natin pataas, papunta kay cap line. So yung mga nakared na yan, ascender yung tawag dyan. So next, so waistline naman tayo. A horizontal guideline drawn between the cap and baseline used to determine the general height of lowercase letter. So yun, sabi ko kanina, so sa waistline, dun nagsisimula or yun yung pinakataas or ibabaw ng mga letters na lowercase letters natin. 'Di ba? Si B, D, F, H naman, syempre, 'di ba siya yung may cap line. Pero kung mapapansin nyo, kung aalisin natin yung cap line niya, magsisimula pa rin siya kay waistline kasi lowercase letter pa rin siya. So next, so baseline, a horizontal guideline where all the letters rest or stand. So ayun. So dito sa baseline natin, yun nga, ang sabi dito, doon tumatayo yung mga letters natin. For example, yung letter T, ganyan, A, B, C, doon tumatayo sa baseline yung mga letters natin. So next natin is drop line. A horizontal guideline drawn for letters which strokes that extend down known as the descender. Descender is the drop line. So ito yung mga sample letters na kinakailangan ng drop line. So meron tayong G, P, Q, Y. Kumbaga sila yung may mga buntot. 'Di ba? Pero si letter Q natin is kailangan din natin ng baseline, si letter Q na uppercase. Kasi yung mismong buntot niya is umaabot pa rin sa baseline. So kailangan pa rin natin nun. Pero the rest, katulad nitong mga lowercase letters natin, kung sino yung may mga buntot din, siya yung kinakailangan ng drop line. So yun, meron tayong line dito na practice does not makes perfect. Only perfect practice makes perfect. So, ibig sabihin na syempre, kung nahihirapan man kayo dyan sa drawing na yan, kailangan nyo lang is mag-practice ng perfect. Hindi yung puro practice lang kasi kung puro practice lang yung gagawin natin, hindi pa rin magiging perfect yung ginagawa natin eh. So, syempre, kailangan mong mag-practice ng perfect para maging perfect yung output ng ginagawa mo. So, yun lang.
Ganun lang kaiksi yung lesson 2 natin, pero I will give you 2 activities for this lesson. The one is meron kayong sasagutan lang, and then the second one is gagawa kayo ng lines niyo or guidelines. Yun lang. Thank you. Bye-bye. See you next meeting, guys.